Magandang araw po. Sana po'y nasa mabuti kayong kalagayan. Ako po ulit si Obet. At ito na po, ang ika-4 na pong tagpo. Ang pagpapatuloy ng kwento. Pakinggan natin. Kuya, tingnan mo si Bulik. Mukhang hindi na maganda to. Sambit ni Boying. Pagkatingin ko, ay nakaramdam ako ng matinding takot. Nakatungo na lamang si Bulik at hindi na makatayo. Sinubukan kong buhatin si Bulik. Subalit halos lumapaypay na ito pagkabuhat ko. At ang ulo niya ay lumalaylay na. Nakaramdam ako ng matinding pagkataranta. Nung mga sandaling yun, ay parang biglang nangatal ang aking katawan dahil sa labis na kaba. At parang bigla akong natigilan. Hindi ko malaman ang gagawin. At agad kong naisip nung mga sandaling yun, si Lolo Tasyo. Subalit, saan ko haagilapin si Lolo Tasyo? Nang biglang nagsalita si Boying. Kuya, si Bulik. Nag-iiba ng kulay. Pagkatingin ko, ay unti-unti nang namumuti ang muka at ulo ni Bulik. Unti-unti nang nawawalan nito ng buhay. Lalo akong nataranta nung mga sandaling yun. At hindi ko malaman ang gagawin. Nang makita kami ni Lolo, ay kaagad itong kumuha ng tubig na nakalagay sa tabo. Sinubukan ni Lolo na haplasan si Bulik. Subalit, wala pa din. Wala pa ding pagbabago kay Bulik. Sinubukan pa namin itong painumin ng tubig. Baka sakaling makabawi ito. Subalit, hindi man lamang ito uminom dahil lumalaylay na ang ulo ni Bulik. Lalo akong nataranta ng mga sandaling yun. At dun ko pa lamang naisip na dalhin namin si Bulik kay Mang Tonyo. Baka sakaling matulungan kami ni Mang Tonyo. Kaya kaagad kong dinala si Bulik at tinawag ko na si Boying upang madala na kaagad si Bulik kina Mang Tonyo. Ilang sandali pa ay tumatawag sa labas si Damian at hinahanap kami. Kung kaya't pagkalabas namin ay nakita na agad kami ni Damian. Anong nangyari kay Bulik? Napasigaw na lamang si Damian nang makitang nakalupaypay na si Bulik at halos lumalaylay na ang ulo nito. Samahan mo kami, Damian. Pupunta kami kina Mang Tonyo. Sambit ko. At hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at dali-daling nagtungo kina Mang Tonyo. Humahangos kami ng makarating sa tahanan nila Mang Tonyo. Mang Tonyo! Mang Tonyo! Sigaw kaagad ni Damian. Kaagad din namang lumabas si Mang Tonyo pagkadinig. Ano ba, Panghe? Kailangan mo ba ng panghilod? Bungad ni Mang Tonyo. At napasigaw na lamang din si Mang Tonyo pagkakita kay Bulik. Anak ng 8 tipaklong! Anong nangyari kay Bulik? Hindi din po namin alam, Mang Tonyo. Pagka-uwi po namin, ganyan na po ang nangyari. Sagot ko. Kaagad tiningnan ni Mang Tonyo si Bulik. At kaagad ibinuka ni Mang Tonyo ang tuka ni Bulik at tiningnan ang dila nito. Pagkatingin namin, ay nag-iba na ang dila ni Bulik. Napatingin sa amin si Mang Tonyo. Aupong! May hinala na ako sa nangyari kay Bulik. Mukhang nalason.
Sinasabi ko na nga ba? Si Mang Gordo ang may kagagawa niyan. Wala nang iba. Biglang sagot naman ni Damian. Ako naman ay tila natigilan sa sinabing yun ni Mang Tonyo. Nalason si Bolik. At ang maaaring may kagagawan ay si Mang Gordo. Patuloy na nagsalita si Mang Tonyo at Damian. Subalit wala nang pumapasok sa aking isipan. Parang nablangko ako bigla sa sinabing yun kanina ni Mang Tonyo. Nang biglang yugyugin ni Mang Tonyo ang aking balikat, sapagkat pansamantalang natulala na ako at nawala sa wisyo. Abang! Kinakailangan nating magmadali. Mukhang hindi na maganda ang lagay ni Bulek. Kaya lamang, wala akong nalalaman tungkol dito. Mabuti pa tawagin mo si Lerio at baka may nalalaman siya tungkol dito. Magmadali ka, sambit pa ni Mang Tonyo. Tama, si Mang Lerio baka may nalalaman dito. Dagdag pa ni Damian. Kung kaya't hindi na kami nag-aksaya pa ng panahon at kaagad naming tinungo ang bahay nila Mang Lerio. Kasama ko si Buying at si Damian. Mang Lerio! Mang Lerio! Kaagad tinawag ni Damian si Mang Lerio pagkaabot namin sa kanilang bahay. Ilang sandali lang ay lumabas na rin si Mang Lerio. O bakit? Damian, anong hinahangos mo? Bungad ni Mang Lerio. At kaagad naming sinabi ang nangyari kay Bolik. Nako! Iyan na nga bang ikinababahala ko? Mauna na kayo. Susunod ako kagad. Magbibihis lamang ako. Sagot pa ni Mang Lerio. Kung kaya't umalis na kami kaagad upang bumalik kina Mang Tonyo. At habang pabalik, inaisip ko naman na daanan na rin si Mang Eming sapagkat sa gawing ito din naman ang daanan patungo sa bahay nila Mang Eming. At baka makatulong din si Mang Eming sa amin. Kuya, mauna ka na. Mauna ka na kay Mang Tonyo. Ako na lamang ang tatawag kay Mang Eming. At susunod na lang kami dun. Sagot naman ni Buying. Mainam, aantayin na lang namin kayo dun. Sagot ko naman. Halika na, Ampong! Bilisan na natin! Inaantay na tayo dun ni Mang Tonyo! Pag-aaya pa ni Damian. Kung kaya't nagpatuloy na kami at sa pagkakataong ito ay lalo pa naming binilisan ng aming pagtakbo pabalik kina Mang Tonyo. Mabuti at nakarating ka na, Ampong! Nasan si Lerio? Bungad ni Mang Tonyo. Nagbihis lamang po, Mang Tonyo. Subalit, patungo na rin po dito. Sagot ko. Subalit, pagkakita ko kay Bulik, ay tila walang pinagkaiba ang kalagayan nito. Bagkus ay parang lalo pang lumubha. Kung kaya't lalo pa itong nakadagdag sa aking nerbiyos. Ilang sandali pa ay dumating na si Mang Lerio at humahangos din. Ano bang nangyari? Naku po! Pagkakita ni Mang Lerio ay bakas na bakas sa kanyang mukha ang pagkabahala. At kagaya ng ginawa ni Mang Tonyo kanina, ay ibinuka din ni Mang Lerio ang tuka ni Bulik at tiningnan ang dila. Napatingin na lamang si Mang Lerio kay Mang Tonyo bilang pagsang-ayon na ang naturang pangyayari ay kagagawan nga ng pagkalason. Paano na yan, Lerio? May magagawa pa ba tayo upang maisalba si Bulek? Tanong ni Mang Tonyo. Napatingin na lamang si Mang Lerio kay Mang Tonyo dahil sa katanungang yun. Tanong na maging siya ay walang maisagot. At napatingin na lamang sa amin si Mang Lerio. Nawari ko ay nag-iisip ng malalim ng maaaring ipanglunas. Subalit maging siya ay wala nang mahagilap.
Ilang sandali pa ay dumating na rin si Mang Eming at kaagad tumungo sa amin. At nang makita si Bulik, ay nanlumo si Mang Eming. Mababakas sa kanyang muka ang labis na panghihinayang. Nang biglang magsalita si Mang Tonyo. Huwag kayong mawalan ng pag-asa! Huwag kayong panghinaan ng loob! Gaano man yan katindi, sigurado ako may kasagutan yan. Tatandaan ninyo, sinlaki man ng barko ang inyong suliranin, bibigyan ka ng Panginoong Diyos ng kasagutan na sinlawak ng karagatan. Sambit pa ni Mang Tonyo. Nang biglang magsalita si Mang Lerio. Sino bang nakakakilala kay Mang Kadyo? Tama, si Mang Kadyo. Tanong ni Mang Lerio. Ako! Kilala ko si Kadyo. Sagot ni Mang Tonyo. Subalit, matagal ko nang hindi napagkikita si Kadyo. Siya ngang tunay. Ako din. Hindi ko na napagkikita si Kadyo. Sagot naman ni Mang Eming. Subalit, dati, napabalita yun na nakapagpagaling ng nalason. Dagdag pa ni Mang Eming. Siya nga ang tunay. Naaalala ko na. Sagot naman ni Mang Tonyo. Kilala ko rin po si Mang Kadyo. Kakilala po yun ni Lolo. At maaari ko pong mahinga ng tulong. Sagot ko. Magaling, Ampong! Magaling! Damian, samahan mo si Ampong. Opo, Mang Tonyo. Pero, asan po kaya yung karagatan? Anong karagatan ang pinagsasabi mo? Sabi niyo po, karagatan yung kasagutan. Ampong! Iwanan mo na si Damian. Papaslangin ko na ito. Sambit pa ni Mang Tonyo. Hindi na po, Mang Tonyo. Sasama na po ako kay Ampong. Tara na, Boying. Samahan natin si Ampong. At dali-dali na kaming lumakad patungo sa bahay nila Mang Kadyo. Hindi ko gaanong kabisado na ang patungo dito. Subalit ang alam ko ay ilang kilometro din ang layo nito mula sa amin. Tumatakbo na kaming tatlo patungo sa bahay nila Mang Kadyo. Ngunit sa kabila ng tinatakbo namin, ay nabuhayan ako ng loob sa sinabing yun ni Mang Tonyo at ni Mang Eming. At ipinapanalangan ko na, sana ay hindi pa huli ang lahat. Makalipas ang halos kalahating oras na pagtakbo, ay nakarating na kami malapit sa burol, na sa pagkakaalala ko, ay dito nakatira si Mang Kadyo. Subalit, pagkadating namin, ay ni isang bahay ay wala kaming nakita. Pawang mga punong kahoy lamang ang naroroon at nagtataasan ng mga talahib, na kahit kalapit na bahay ay wala kaming matanaw. Kung kaya't napahinto na ako. Hindi ba dito nakatira si Mang Kadyo? Tanong ko kina Boying at Damian. Hindi na nga lang ko, kuya. Dito rin yun eh. Sagot naman ni Boying. Baka naman lumipat doon ng bahay. Baka nandun na sa banda doon. Sagot naman ni Damian. Maaari nga. Punta tayo doon. Kung kaya't tinungo pa namin ang bandang dulo sa pagnanais na makita ang bahay ni Mang Kadyo. Nagpatuloy pa kami sa paglakad. Subalit, napansin ko na pataas na ng pataas ang talahib sa paligid, na kung kanina ay halos kasing taas pa lang namin ang mga talahib. Ngayon ay lagpas tao ng mga ito at halos hindi na namin makita kung may bahay pa ba sa paligid. Sigurado ka pa ba, Damian? Sigurado ka pa ba dito? Tanong ni Boying.
Oo, sigurado ako. Kakilala ng tatay ko si Mang Kadyo. Araw-araw ako nagpupunta doon. Sagot pa nito. At nagpatuloy pa kami sa paglakad. Hanggang sa lumipas pa ang 10 minuto sa paglalakad. Nang bigla na lamang napatigil si Damian. O bakit? Ba't ka tumigil? Tanong ni Buying. Sandali lang. Sagot ni Damian. Obong! Naliligaw na tayo! Yan ang sinasabi ko sa iyo, Damian eh. Puro kakayabangan eh. Ang lakas pa ng loob mo kanina. Alam mo, napakayabang mo eh. Sagot naman ni Buying. Obong! Ikaw na bahala! Naliligaw na tayo! Sagot pa ni Damian. Ay, teka! Teka! Hindi kaya... Ito na yung sinasabi ni Mang Tonyo? Yung karagatan? Sagot pa ni Damian. Napakabugok mo talaga, Damian. Kapag sinabing karagatan, walang talahib dun. Damo lang ang meron, hindi talahib. Sagot naman ni Buying. Isa ka pa. Salta kayo ng salta, hindi nyo alam sinasabi nyo. Tumahimik na nga kayo. Sambit ko. Nang maya-maya pa, ay nakarinig kami ng pagkaluskos sa paligid. Dahil doon ay bigla kaming naalerto. Kaagad na palingon sila Damian at Buying sa aming paligid. At maging ako ay nagmanman sa aming paligid. Nang biglang may lumabas na lalaki na nagmula sa mga talahiban. Sino ang pakay nyo? Sambit nito. Pagkatingin namin, ay nakasuot ito ng salakot. Kamisetang mahaba ang manggas. At unti-unti, habang pinagmamasdan ko ito, ay tila nagiging pamilyar sa akin ang taong ito. Pakiwari ko ay nakita ko na. At dahan-dahan ay iniangat nito ang kanyang muka. At unti-unting tumambad ang kanyang muka. Ikaw na naman! Biglang sigaw ni Damian. Ikaw nga! Ikaw ang may kasalanan kay Bulik! Sigaw pa ni Buying. Pagkatingin ko ay si Mang Gordo ito. At dito pa kami nagkita. Sa ilang na lugar na ito. Hindi na nagpapigil pa si Buying at si Damian. At kaagad na sinugod si Mang Gordo. Dahil doon ay napaatras ng bagya si Mang Gordo. Subalit, may dala-dala itong mahabang itak sa kabilang kamay. At meron pa itong hawak sa kabila pa nito. At kasabay ay iwinasiwas ang dala nitong itak. May itak! Buying! May itak! Sigaw ni Damian. Hindi ako bulag, Damian! Nakikita ako! Hindi ako bulag! Sagot naman ni Buying. May itak nga! Buying, may itak! At dahil doon ay napahinto sa pagsugod ng dalawa. Sandali lamang! Sandali lamang! Hayaan niyo ako magpaliwanag! Sigaw pa ni Mang Gordo. Di mo na kailangan magpaliwanag! Ilaw ka ba? Bakit kailangan mo lumiwanag? Sagot naman ni Damian. Tama! Maliwanag na ang gasera! Papainumin kita mamaya ng gasera! Sambit naman ni Buying. At sinugod muli si Mang Gordo. At muli ay iwinasiwas ni Mang Gordo ang kanyang mahabang itak. Dahilan upang mapatalon si Buying at Damian. At napatras ang mga ito sa pag-iwas sa itak. Dahil doon ay kaagad ko nang nilapitan ng dalawa. Buying! Damian! Uminahan muna kayo! Mukhang may nais sabihin si Mang Gordo. Kuya! Manglalason yan! Makikinig ka pa ba dyan? Sagot naman ni Buying. Tama! Manglalason yan! Dapat dyan! Nilulunod sa karagatan! Sambit pa ni Damian. Papasagod na muli sila Damian nang muli ko itong pigilan. Hayaan niyo muna ako makapagsalita.
Huminaan muna kayo! Sabi ko. Mang Gordo, ano ba ang iyong pakay? At bakit hindi niyo kami tinatantanan? Tanong ko. Ompong, nais ko lang malaman ninyo na hindi akong may gawa ng panglalason sa iyong manok. Pagkadinig ko nun, ay napamulagat ang aking mata. Nang bigla namang sumagot si Buying. Kasinungalingan! Sino pa bang gagawa nun? Tama! Sino pa bang gagawa nun? Kasinungalingan yan! Sagot naman ni Damian. Nang dahil dun ay sumagot si Mang Gordo. Kagaya ng paratang mo sa akin nung nakaraan, Damian. Kung ako nga ang naglason sa'yo, ay matagal ka na dapat nakahimlay. Subalit, eto ka, at malakas, ni walang bakas ng karamdaman. Para sa inyong kalaman, hindi akong may gawa nun. Sapagkat nung matapos ang laban natin, ay nakita mo pa, Ompong, nakita mo pa ang iyong bulik, na walang dinadamdam at masigla. Kung ako ang naglason nun, ay dapat nung sandaling yun, ay kakikitaan mo agad ito ng pagbabago sa kanyang kilos. At isa pa, wala akong ganong kakayahan. Kakaiba ang laso na dumapo sa iyong alaga. Higit na mabagsik kaysa sa akin ginagamit. Higit na mas mataas na antas kumpara sa aking nalalaman. Sapagkat nagawa niyang lasunin ang iyong manok ng harap-harapan at hindi ninyo nalaman. Sambit pa ni Mang Gordo. Totoo ang sinabi ninyo na may kakayanan akong manlason. Subalit, hindi sa ganong pamamaraan at hindi ganyang katinding panglason. Dagdag pa ni Mang Gordo. Kung ganon, Mang Gordo, ano ang iyong pakay? Bakit mo kami sinundan? Tanong ko. Yaman lang din naman na ikaw, Ompong, ang pumigil sa iyong mga kasamahan kanina. Dahil kung tutuusin, ay maaari niyo na akong pagtulungan at buntalin. Subalit, ikaw pa ang umawat sa kanila. Dahilan upang maalis ako sa bingit ng alanganin. Isang pagpapahayag na iniligtas mo ang aking buhay. Sa pagkakataon na yun, ay nais kong suklian yun. Nais kitang tulungan sa iyong panabong. Sagot pa ni Mang Gordo. Nang biglang bumulong sa akin si Buying. Kuya, huwag kang maniwala. Baka siya din ang may kagagawan sa kalagayan ni Bulik. Nagkukunwari lang yan. Sambit pa ni Buying. Tama, Ompong! Mandaraya yan! Kakampi yan ni Mistisong Bisugo at Bugas Bigas! Sambit pa ni Damian. Sa puntong yun, ay naglalaban ang aking isipan kung sino ang susundin. Sa isang banda, ay tama din naman sina Buying at Ompong. Kalaban namin kanina si Mang Gordo. At ang mga kakampi niya ay tinakbuhan pa kami sa laban. Sa makatuwid, hindi sila patas lumaban. At sa papaanong pamamaraan, ay magiging patas siya ngayon. Subalit sa isang banda, ay nasa balag ng alanganin si Bulik. Iyon nga lamang, paano ko malalaman kung nagsasabi ng totoo si Mang Gordo? Mga bagay na tumatakbo sa aking isipan. Ilang sandali pa, ay nagsalitang muli si Mang Gordo. Sabihin mo lamang, Ompong. Ngunit, kung hindi ka naniniwala sa aking sinasabi,
ay hahayaan ko na kayo at ako'y lilisa na. Ngunit kung tatanggapin mo ang aking tulong, huwag kang mag-alala dahil wala itong kapalit. Nung mga sandaling yun ay tumatakbo na ang oras at hindi ko na alam kung ano na ang kalagayan ni Bulit. Kinakailangan kong magdesisyon agad. Kinakailangan kong magmadali. At magpasa hanggang ngayon ay hindi ko pa din nakikita si Mang Kadyo. Kung kaya't nagdesisyon na ako. O sige po, Mang Gordo. Tinatanggap ko po ang iyong tulong. Sagot ko. Obong! Bakit? Huwag ka magtiwala sa kanya. Hindi siya patas lumaban. Paano mo masasabing magiging patas siya ngayon? Tanong pa ni Damian. Kinakailangan nating magtiwala sa kanya, Damian. Kinakailangan natin magtiwala kay Mang Gordo. Dahil bilang isang manlalason, nasisiguro ko na meron din siyang panlaban dito. Sa ngayon, ay wala tayong ibang pagpipilian maliban sa magtiwala sa kanya. Sagot ko kay Damian. Magaling, Ompong. Sagot ni Mang Gordo. At saka muling ibinalik ni Mang Gordo ang itak sa kanyang lagayan. At ilang sandali pa ay may kinuha ito mula sa kanyang bulsa. Nakalagay ito sa kulay pulang tela. Ompong, nais ko lamang makatulong sa'yo. Nais kong bumawi sa nagawa mo kanina. Subalit, ang ibibigay kong ito ay maaaring makatulong. Ngunit, hindi ko lamang sigurado kung ito ay sasapat. Sapagkat, kagaya ng nasabi ko sa iyo kanina, ang lason na dumapo sa iyong panabong ay higit na mataas ang antas kumpara sa akin. At iniabot na sa akin ni Mang Gordo ang maliit na bagay. Kulay itim ito na hugis bilog na halos sinlaki lamang ng pamintang buo. Muli ay nagsalita si Mang Gordo. Ipainom mo ito kaagad sa iyong panabong. Ang tawag dyan ay tambalagisa. Iyan ang nalalaman kong pangontra ng lason. Subalit, hindi ko maipapangako kung gagana sa iyong bulit. Gawa ng hindi akong may gawa ng lason na yan. Ngunit, maaari mong subukan. Nais ko lamang pong magpasalamat sa lahat po ng sumusuporta sa ating channel, sa lahat po ng ating tagapakinig, sa lahat po ng ating mga subscribers, sa lahat po ng ating mga silent listeners, sa lahat po ng ating mga OFW listeners sa buong mundo po. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nagpadala po ng kwento, maraming salamat po. At kung hindi rin po kalabisan, kung hindi po, please don't skip ads po. Napakalaking bagay po nito sa amin. Nais ko lamang pong i-shout out si Boss Rex Besite. Boss, happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. Happy birthday po last September 22. And shout out din po kay Boss Joey Mesa. Boss, shout out po. Maraming salamat po sa pakikinig. Shout out po sa inyo. Shoutout po sa daughter po ni Boss John na si Atalia Agustin. Shoutout po sa inyo. Nais ko lamang pong batiin ng happy birthday po ang anak po ni Ma'am Rosie de Mesa, si Tammy de Mesa Jairol on November 2. Happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. At ganun din po
sa anak po ni Ma'am Rosie na si Rosette de Mesa Diocado on November 27. Advance happy birthday po. More birthdays to come, more blessings and good health. And shoutout din po sa inyo, Ma'am Rosie. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Marivic Amor. Advance happy birthday po on November 2. More birthdays to come, more blessings and good health. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Marlon Paro. Shoutout po sa inyo, boss. And shoutout din po sa Tabagan family dyan po sa Cagayan Valley. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Engelbert Barao. Isa po sa ating silent listeners. Maraming salamat po, boss. At sa mga kasama niya po dyan na sina Boss Dennis, Boss Rodel at Boss Raymond. Diyan po sila sa may Metrotown area ng Burnaby, BC, Canada. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Juan Dioses, Ma'am Sonia Dioses and Dioses family. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Armando Escartin dyan po sa may Saudi Arabia. Shoutout po sa inyo. Maraming salamat po. Kay Ma'am Julie Reville dyan po sa may Gate 2 sa may Taytay Rizal. Shoutout po sa inyo. Kay Boss RG Capistrisan. Boss, shoutout po. Shoutout din po sa Marvis Caterings dyan po sa Talisay. Shoutout din po sa mga kasamaan po niya dyan. Kay Boss Rafael George Dalgontas. Shoutout po sa inyo. Shoutout din po kay Boss Lansley Lagerder. Shoutout po. Shoutout din po kay Boss Ikot. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Jerry Tamor at kay Boss Christian Edkilag. Boss Ikot, shoutout po. Shoutout din po kay Boss Malvin and Boss Ronaldo Esguera. Shoutout po. Kay Ma'am Annie Viloria, shoutout po from Boss Baby Langka. Shoutout po. Shoutout din po sa Fernandez family dyan po sa may Cebu. Shoutout po ito ay mula po kay Boss Rufino Jr. Fernandez. Shoutout din po kay Boss James Brian Villarente. Boss, shoutout po. Ingat po sa pagdadrive. Shoutout din po kay Boss Anthony Fidelis dyan po sa Qatar. Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo dyan. Shoutout din po kay Mami Gina's Vlogs. May time po kayo bisita ang channel. Mami Gina's Vlogs. Brosos Vlogs. May time po kayo bisita ang channel niya. Kay Boss Sally Mix TV. Shoutout po, Boss Sally. May time po kayo bisita ang channel po ni Boss Sally. Real Mix Vlog. May time po kayo bisita ng channel po. Real Mix Vlog. Kay Boss Dare Music Lover. May time po kayo bisita ng channel niya. Rex Hunter's Adventure. Time po kayo bisita ng channel po ni Boss Rex Hunter Adventure. Aqua Prince Official. May time po kayo bisita ng channel po. Aqua Prince Official. Bisaya Mix TV. May time po kayo bisita ng channel po ni Boss Bisaya Mix TV. Kay Boss Joy Kando Channels. Bisita lang po channel po ni Boss Joy. Kay C2 TV Channel. May time po kayo bisita lang po channel. C2 TV Channel po. Nais ko lamang po sanang i-promote. Meron po tayong bagong channel. Kung may time po kayo, bisita lang po kayo. Tungkol po ito sa mga amazing facts, mga mind-blowing facts po. Ang pangalan po ng channel is Ang Kaalaman ni Chick Chick. May time po kayo, bisita lang po sa bago nating channel. Maraming salamat po. Iwan ko po yung link dyan po sa may description box. Maraming salamat po. Shoutout din po kay Ma'am Julie Ruel, kay Ma'am Raquel Punsalang, Ma'am Melania Ruel. Shoutout po sa inyo. Sa family niyo po, shoutout po. Boss Loreto Ihaan Jr., shoutout po. Sir Ron Pilapi, dyan po sa Kentucky, shoutout sa inyo. Boss Liay Estoque, shoutout. Boss Edison Velasco, shoutout. Boss Rodney TV, may time po kayo, bisita lang po channel po ni Boss Rodney TV. Vlogs niya po sa mountain bike. Shoutout din po kay Boss Red Rosal. Nag-livestream po si Boss Red every Wednesdays, Fridays, and Sundays. May time po kayo, bisita lang po sa channel niya. Boss Lady B, 73 dyan po sa Texas, shoutout po. Boss Ed Uy, shoutout po. Boss Dimples Yumi, boss, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Ivy Standian, shoutout po. Boss Rochelle Abiliar, may time po kayo bisita ng channel po. Rochelle Abiliar po. Ma'am Melanie Passion, shoutout. Ma'am Milagrosa Look, shoutout. Boss Nonoyski, shoutout sa iyo, boss. At yung BFF pala ni Ma'am Jane, si Boss Hershey, shoutout sa iyo. Boss Miles, shoutout po. Boss Lord Olivar, shoutout po. Boss Rexy Ann, shoutout po. Boss Jesse Joshua Castillo, shoutout po. Ma'am Maya Flores, shoutout po. Boss Queenie, shoutout po. Boss Alberto Liano, shoutout po. Ma'am Michelle Cedron, shoutout po. Ma'am Susan De Los Santos, shoutout po. Boss Ron and Ma'am Lenny Fee, shoutout po sa inyo. Sir Reynaldo Silong, shoutout po.
Ma'am Charlene Gumansing, shoutout po. Boss Psychic Scorpio, shoutout po. Ma'am Marianita FL, shoutout po. Boss James Channel, may time po kayo, bisita na po channel po ni Boss James. Ma'am Maribel Salcedo, shoutout po. Boss Vinci Mayo, boss, shoutout po. Boss Leonardo Manalo, shoutout po. Boss Yumi Cotton TV, shoutout sa boss. May time po kayo, bisita na po sa channel, Yumi Cotton TV. Boss Yoreski Escalona, shoutout sa boss. Boss Jopay Bertuto, boss, shoutout sa iyo. Ate Peng, shoutout po. Ma'am Elaine Almera, shoutout po. Boss Supremo Poxki, dyan po sa Cavite, shoutout sa iyo, boss. Pambless na baka, shoutout po. Ma'am Christy Han, dyan po sa Hamburg, shoutout po. Kaya, Sir Alex of Southern Mindanao Creepy Experience, shoutout sa iyo, sir. Boss Jimmy Pandong, shoutout po. Kay Tata Estong Nestor Bauyon, dyan po sa London, shoutout po. Ma'am Mary Asilar, shoutout po, dyan dito sa UK. Boss Edward Malilin, boss, shoutout po. Boss Raymond Glover, shoutout sa iyo, boss. Ma'am Eliza Miguel, shoutout po. Shoutout po kay Boss Ricky Gonzalez, kay Boss Bobby, kay Ma'am Milagros Gonzalez, kay Sir Romeo, shoutout po sa inyo. Boss Sai 1986 Vlog, may time po kayo bisita ng channel, Sai 1986 Vlog. Boss Young's Life, shoutout. Boss Russell Ferreira, shoutout. Boss Mslack, shoutout. Miss Jabel, shoutout po. Boss Choji D, shoutout. Ma'am Liza Arcega, shoutout po. Ma'am Selena Rawato, shoutout po. Boss Francis Maula, shoutout po. Boss Stacy Vlog, dyan po sa Spain, shoutout po. Boss Mary Tales, may time po kayo bisita ng channel po ni Boss Mary Tales. Ma'am Myrna Boho, shoutout po. Boss Kamandag Pigeon TV, mahilig po kayo sa kalapati, bisita po sa channel po ni Boss Kamandag Pigeon TV. Ganun po kay Boss Titan Love TV. Boss Diggy and George, mahilig po kayo sa bedtime stories, bisita lang po sa channel po nila. Boss Horseshoe TV, mga vlogs po nila sa Japan, bisita lang po sa channel. Boss J Palo, shoutout. Boss Pedro Tampo, shoutout po. Ma'am Maria Lizelle Barro, shoutout. Ma'am Aubrey Delgado, shoutout sa iyo, ma'am. Sa family po, sa husband niyo po. Boss Camilo Aroy, boss, shoutout sa iyo dyan, sa mga taga Southern Leyte. Kay Boss Jesse ang Manuel at Horror Stories, may time po kayo bisita lang sa channel niya. Boss Nico, shoutout sa iyo, boss. Boss Ron Misa, shoutout po. Ma'am Erica Tijano, shoutout po. Boss Angie Tatifuco, shoutout po. Ma'am Ana Sato, shoutout po. Ma'am Eli Cono, shoutout po. Boss Freya's World, shoutout sa iyo, boss. Boss Resi Madrid, shoutout po. Lutong Bahay ni Ming, shoutout po. Boss Wences 666, shoutout po. Boss John Reynald Zacate, boss, shoutout. Kay Ma'am Lea Velasquez, shoutout po. Kay Ma'am Shirley Carillo, shoutout po. Sa mga hindi po nabanggit, pasensya po, bawi po ako next time. Kung naibigan po ninyo ang ating kwento, pakihit lang po ang like button, pati din po subscribe. Pakiclick na rin po ang notification bell para updated po tayo sa ating mga kwento. Kung may nais po kayong sabihin, pakiiwan lang po sa ating comment section. Maraming salamat.